Good day everyone, this is our peer-to-peer video demonstration. I am Francine Kalaunan. I am Anthony. I am James Nathaniel Runwar. I am Jason Leone. Arat na! Arat na! So, after nila ma-configure yung settings ng laptop 1 and 2, tapos yung IP address nila, ganun din gagawin natin dito sa laptop 3. So, punta tayo sa settings, then sa network and internet, then dito sa advanced network sharing, then dito sa advanced sharing settings, then dito i-on natin dito yung file and printer sharing para makapag-share tayo ng mga files. Then on din natin ito. Then as of this naman, kailangan naman natin dito i-turn off tong password protected sharing para hindi na tayo maglalagay ng password kapag nag-share tayo ng mga files sa mga laptop 1 and 2. As well dito din sa laptop. Then okay na yan. Then after nyan, punta tayo ulit dito sa network and internet. Then punta tayo dito sa advanced network settings. Then dito sa internet, expand lang natin. Then edit natin yung IP address dito sa internet protocol version, the TCP IPv4.
which is lalagyan din natin siya ng, i-configure natin yung IP address niya din. Yung kanina, yung sa laptop 1 and 2, yung IP address nila is 192.168 then 0. Sa laptop 1 at saka laptop 2, 2 and 3. Kasi yung 1, yun yung default gateway natin. 192.168.0.1. Yan yung default gateway natin. Tapos itong laptop 3, ang IP address niya is 192.168.0.4. Then yung subnet mask, automatically na malalagay yan. Then okay lang natin yan. Okay lang natin. Then tapos na tayo mag-configure sa settings ng ating laptop at sa pag-configure ng IP address nila. So, nakapag-share na yung laptop 1 and laptop 2. Ito yung shinare ng laptop 1. Then, ito yung shinare ng laptop 2. So, tayo naman ngayon mag-share sa, sa laptop 3. Gawa lang tayo ng random folder dito. Then, rename it to laptop 3. Then right click, then properties. Then punta tayo sa sharing. Then configure lang natin tong share niya. I-share natin siya. Select natin tong everyone para makita ng lahat. Then click add. Then natin tong read and write. Then share na natin siya. Then after nyan done, then punta tayo ngayon sa advanced sharing. Dito natin sa permissions para kaya nilang i-rewrite yung kaya nilang ma-view tapos edit yung file na nandoon. Then apply natin. Okay, apply, then okay, then close. Then sa laptop 3, na-share na natin siya sa sa ibang sa mga ibang device. Go. Nakapag-share na tayo ng file sa lahat ng laptop natin, sa laptop 1, sa laptop 2, and sa laptop 3, which is itong mga file. It's me laptop 1,
It's Me Laptop 2. Then sa device natin na It's Me Laptop 3. Ngayon naman, para mas mabilis nating malaman kung connected na silang lahat, hindi yung nag-sharing pa tayo para malaman kung connected. Pwede naman natin silang iping. Kunwari, ipiping ko ngayon si Laptop 1, which is, yung IP address niya is 192.168.0.2. Ping 192.168.0.2. See, magkakaroon tayo ng reply. Then, ito. Pag di natin nakita na magkakaroon tayo ng error. Kapag di tayo connected sa kanya. Then, iping naman natin si laptop 2, which is yung IP address niya is 192.168.0.3. Yun, nagkaroon tayo ng reply sa kanya, which is all goods tayo sa mga ibang laptop. Then, yun lang. Ganun mag-check ng kung connected ba tayo sa isa't isa sa mga laptop devices na makakonekta din sa atin. So, ngayon naman gagawa tayo ng folder, which is isi-share natin sa kanila para makita nila. Then, yung mga other laptops, lalagyan nila ng mga Word file or pictures. Gagawa tayo ng new folder. Then, papangalan natin siyang insert here in my laptop. Then, yan. Then, open natin yung properties. Ngayon, i-ano natin yung sharing niya. Properties, then sharing, share, add everyone, then click add, then move to read and write, then share, then done, and punta tayo sa advanced sharing para ma-edit nila yung file, which is permission, apply, then okay, apply, then okay, then close. Then, punta ngayon tayo sa ibang laptops. Tignan natin kung makikita nila yung shinare nating file, which is the file na insert here in my laptop. Okay, ngayon titignan natin yung shinare ni laptop 3 na insert here. Nandito na siya. Tapos maglalagay tayo dito ng image file. Control C and ito, paste lang natin siya dito. Tapos pupunta tayo kay laptop 3 para ma-confirm niya na kung nandito na yung file na to. Ngayon, nandito tayo sa laptop 3. Iko-confirm natin ngayon kung na-receive ba natin yung binigay ni laptop 1 na folder na may image niya. Punta ngayon tayo sa ginawa nating folder file, ay folder na insert here in my laptop. Ayun, nakita natin ngayon yung folder na binigay ni laptop 1. Then tignan natin yung image na binigay niya. Which is yung nagmamay-ari ng laptop 1. Then sa laptop 2 naman, punta naman tayo sa kanya kung makakapag-share siya dito sa insert here in my laptop na folder ng isang Word file. Then, i-edit natin siya ngayon. Tara, punta tayo dun. So, nandito ngayon tayo sa laptop 2 and ito natin mag-share ng file sa ni laptop 3 which is sa laptop 1 and 2. Ito-try natin i-share itong file which is Word file and na walang laman. So, copy lang natin to. Then, punta tayo sa laptop 3.
And then, sa folder na insert here. And paste. So, ngayon naman, pupunta tayo sa laptop tree para i-proceed and i-edit itong empty Word file na ito. Ngayon, nandito tayo sa laptop tree. Titignan natin ngayon yung shinare na Word file ni laptop 2 ngayon. Punta tayo sa ating then punta tayo sa shinare nating folder, which is the insert here in my laptop. Tignan natin kung ano yung shinare niyang Word file. Ayun, nakita natin siya. Ngayon, yung ginawa natin kanina sa pag-share, dun sa permission, inallow natin siyang mag-read and mag-change and mag-change ng which is pwede niyang i-edit yung mga shinare, tsaka pwede niyang makita. Ngayon, try natin siyang i-edit. Ngayon, pasukin natin tong Word file na sinend ni laptop 2. Then, maglagay tayo ng word na it's working. Then, shift. Ngayon, save natin siya ngayon. Then, ngayon, pupunta tayo sa laptop 2 para i-confirm kung na-update na yung empty na Word file na sinend niya at nagkaroon na to ng laman, which is na binago natin siya ngayon. So, nandito tayo ulit sa laptop 2 para i-confirm kung may changes nga ba sa file which is empty na sinend natin kanina. Okay. And yep, meron. So yun lang guys, ganun lang kadali mag-configure ng ating mga laptops and their IP addresses. And ganun lang din kadali mag-file sharing gamit ang ating tatlong cables and isang router.